Hello po sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. At ang pag-uusapan natin today is bakit kailangan at importante ninyong na kayo ay mag-ask questions. Kaya kailangan magtanong. Bakit importante yung magtanong sa mga bagay-bagay na hindi nyo alam. Yan yung topic natin for today. Lalong-lalo na sa relihiyon. Yan, pag-usapan natin yung religion. Ayan, sa opinion ko po, ayan, in my opinion, nung unang-unang panahon, siguro importante yung religion. Nung mga panahon pa ni Jesus Christ, nung panahon na yun, importante sa kanila yung religion. Kasi, yun yung stage na, alam mo yun, yung, yung mga tao wala pa mga technology, di ba? O imagine niyo yung unang panahon, yung gamit nilang plato is, ano lang, made of wood, o kaya made of, alam mo yun, kung iisipin ninyo, di ba? Kayo din, mag-isip din kayo. Nung unang panahon, mga before Christ, na before naggumawa ng kalendaryo, di ba? Ilang taon na ba si Jesus Christ? 2026. Ayan, yung birthday niya. So before that, yung mga panahon niya ni Jesus Christ, nung hindi pa siya nasilang sa mundo, ano kaya yung mga ginagawa nila dati? Siguro ay yung mga pagkain nila organic na organic, wala yung pesticide. 'Di ba? 'Di ba may balita na ang daming namamatay dati dahil sa sakit. Ayan, yun yung una-una pang problema ng mga sinaunang panahon. Ayan. Bakit ko ba kini-question? Bakit ko ba tinatopic ko to sa inyo? Ayan, para maintindihan po natin ano pong kalagayan ng mundo. Ayan. Tsaka importante po na dapat mag-ask question tayo kung ito ba ay valid o ito ba ay kathang isip lamang, ito ba ay totoo, 'di ba? So, ang pagbabasehan natin dati, wala tayong DNA test, wala tayong mga, alam mo yun, scientist na nagki-create na mga, 'di ba? Yung dating-dati, daming namamatay sa sakit. 'Di ba? Tsaka pa to? Ito ay totoo daming namamatay dati na mga nanay na kakapanganak lang nila sa anak nila, namamatay agad. 'Di ba? I-research nyo yung black plague. Yung black plague na nangyari dati. Yan, totoo po 'yun. Yung 'di ba dati pagbuntis sila tapos takot na takot sila kasi nga may tendency na mamamatay yung nanay sa pagsilang ng bata. Ayan. So, yun yung mga panahon dati na questionable. Bakit ba kailangan na importante na meron tayong mga scientists, meron tayong mga doktor na nagre-research kung ano ang gamot, ayan, sa sakit, anong lunas sa problema ng mga tao, ayan. So, yung question natin na religion, dati, importante yung religion kasi nga
yung religion dati, syempre, wala silang law, walang, wala silang paraan kung paano nila i-control yung mga tao dati, di ba? Yun yung mga question. Di ba? Pag-isipan nyo rin kung bakit bakit kailangan ng religion noong unang panahon at saka ngayon. Ano bang difference na um, religion ngayon tsaka religion dati? Ito ba ay kailangan pa ba ng religion ngayon na talagang magtanong kayo kung kailangan nyo ba ng religion ngayon? Kasi ang religion ngayon hindi na siya necessary. Yung sinasabi ng Bible na si Mary nabuntis siya, di ba? At yung bata ay si Jesus. So, kung tatanungin ninyo kung talaga bang Diyos si Jesus at anak niya si Jesus, bakit pa niya kailangan ipabuntis siya ni Mary para maging tao? Tsaka bakit ba yung mga Katoliko sinasamba si Jesus, anak lang siya ni Diyos? So kung hindi daw dahil sa kanya, kung not through me, hindi daw kayo masisave. Doon pa lang sa na yun yung paragraph na yun, parang hindi na siya tama, di ba? So kung kung hindi nyo daw isasamba si Jesus, hindi daw kayo masisave. Ano yun? Kung God ka, bakit mo kailangan ipakamatay si Jesus dahil lang para masave yung mga tao? Diba? Yun yung question bakit mo pa kami bubuhayin kung papatayin mo din kami? Diba? Sabagay, lahat naman tayo na mamatay. Pero, hindi pa rin andun nag-e-end yung tanong Kasi kung lahat tayong mamamatay, ganun lang. Dahil kay Jesus. So, hindi ka maniwala sa akin, punta kayo ng impyerno. Anong yun? Abuse yun? Anong klaseng yun? Pang attack na kailangan maniwala ka. Tsaka bakit mo i-force yung tao na maniwala sa'yo para lang hindi mapunta sa impyerno? Anong klaseng logic yun? Na kailangan maniwala kami kay Jesus para mapunta sa heaven. At saka ito pa, wala namang katibayan na may heaven Siguro langit meron. Ayan, tingnan nyo. May langit. Pero heaven na sinasabi ng mga religion, wala pang prove Walang proven na may heaven. May hell, pero yung hell, mainit, yan. Mainit yung panahon. Yung tao walang makain. Yung tao walang, alam mo yun, naghihirap. Ang tanong, bakit kayo naghihirap? Hindi ba kayo, hindi nyo ba kayang ipagtanggol yung sarili nyo para hindi kayo mahirapan sa buhay nyo? Yun yung sagot Kailangan magsumikap kayo para hindi kayo maghirap. Huwag kayo umasa sa iba. Magtrabaho kayo para meron kayong makita. Kayong may bili ng bigas. Huwag kayo umasa na magsimba lang. Kasi yung simbahan,
Nanghihingi nga sa inyo ng pera yung simbahan eh. Kayo pa kaya na walang mga trabaho tapos tinatanong nyo kay God na bigyan kayo ng pera? Ano yun? Di kayo bibigyan ng God ng pera. Kailangan kayo ang magtrabaho para may pera kayo. Tsaka pasalamatan nyo yung sarili nyo kasi naitaguyod nyo sa sarili nyo. Hindi dahil sa inyo, hindi kayo nakakain, di ba? Saka yun yung mga tanong eh, bakit ba kailangan ng Diyos na ipanganak pa ni Mary, si Jesus, para masave tayo sa talaga kailangan nila ng religion dati. Kasi mga tao dati siguro hindi pa develop yung brain nila. 'Di ba? Hindi pa na-develop. Tsaka wala pa silang, alam mo yun, yung lupa. Tingnan nyo yung lupa dito. Yung lupa dyan is yan. Walang nakatayong bahay, 'di ba? Dati sinaunang panahon, yung mga tao dati wala pa nakatira. Imagine niyo yung mga may-ari ng farm, may-ari ng mga dati, may-ari ng mga lupa, ang lalaki ng lupa nila. 'Di ba? Kasi konti lang yung tao dati. So kung imagine niyo yun, nag-aaway-away sila dahil sa lupa. Nag-aaway-away sila dahil So kung walang relihiyon dati, di talagang madugong madugo, papatayin ka talaga, pupugutan ka pa ng ulo. 'Di ba? Ngayon, meron na tayong law, meron na tayong mga police, meron na tayong mga judge, meron na tayong mga mga lawyer na meron na tayong mga law na nag-evolve na, di ba? So, tsaka meron na tayong mga tanong. Dati walang DNA test. Hindi mo malalaman kung kaninong anak ba to si Eva, sino tatay niya. Kasi hindi nila alam kung anak mo ba yan or di ba? So kung DNA test nila si Jesus, hindi malalaman natin kung sinong ama ni Jesus, di ba? Imagine niyo yun, pag bumalik tayo sa past, sa mga sinaunang panahon, tapos i-DNA natin si Jesus. Hindi alam natin kung kaninong tatay, di ba? Imposible naman na kung Diyos ka, kailangan mo pa bang kailangan mong ipanganak, tapos parang may mali eh, di ba? Kung kung God ka, syempre, bakit mo pa kailangan buntisin yung na walang kasal? Ito talaga si God. Bakit mo bubuntisin yung tao na hindi mo kinasal? Bawal yun. Yun yung mga question na dapat yung tanungin. Diba? May mga tanong dati na ngayon, pwede mo nang mapatunayan. Kasi dami na nating technology na wala sila dati. 'Di ba? So, sana hindi kayo magalit sa akin. Ayan, kailangan magtanong pa kayo. Maghanap kayo ng question doon sa Bible niyo. Kung pwede pa ba siyang tsaka nyo, mag-isip kayo. Oo nga tama. Paano kaya? Bakit ganun? Bakit kailangan bakit kailangan mang-harm ni God para lang ma-save? Bakit yung God
Kailangan i-torture ka para kung hindi ka maniwala. Importante na mag-isip. Pag-isipan nyo, bakit ba ganun? Parang pulis, 'di ba? Ano bang kasalanan nito? Bakit ito nakulong, 'di ba? Ganun din. Tanungin nyo rin. Tanungin nyo rin yung Bible, no? Bakit pa kailangan patayin ni yung first Genesis doon sa Biblia. Bakit pa kailangan patayin ni yung anak niya para lang sumunod sa Diyos? Tsaka yung Diyos na nagsasabi na patayin yung anak niyo, patayin yung anak niya sa Bible, mali yun, syempre. Anak mo, patayin mo. Ay, naku. So, yun lang yung video natin for today. Kung hindi nyo gusto itong video, pwede kayong mag-dislike sa video ko. At pwede din kayong mag-subscribe kung magustuhan ninyo. Pwede din hindi, walang problema. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod ulit.